Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Joshua chapter 14. Joshua chapter 14. Joshua 14 verse 12. Joshua 14 verse 12. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ng lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anakim na mga lungsod na malalaki at may pader. Marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at may tataboy ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ng pag-alis mula sa Ehipto, tumaan ang mga Israelita sa ilang at ngayon ay kinailangan nilang labanan at sakupin ang makapangyarihang mga Kananeo sa lupain ng Kanaan. Gayunpaman, hindi madali ang pagsakop sa lupain ng Kanaan. Sa partikular, hiniling ni Caleb na sakupin ang mga bundok. Mga bundok. Sinabi niya, right, verse 12, ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon. Ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. Sinabi niya. Ang lupaing maburol ay partikular na mahirap sakupin kaysa sa ibang mga lupain. Tama ba? May mga anak ni anak. May mga anak ni anak at ang lungsod ay malaki at malakas. Gayunpaman, pinanghawakan ni Caleb ang pangako at pananampalataya sa Diyos na kasama niya ang Diyos at kalaunan ay nasakop niya ang lupaing maburol na iyon. May mga lupaing maburol na dapat nating sakupin pagkatapos matanggap ang kaligtasan. Right? We also have the mountain that we have to overcome, right? Meron din po tayong lupaing maburol na kailangan nating masakop. Iyan ang mga nawawalang kaluluwa na dapat nating ma-evangelize. Right? May isang lupaing maburol na ipinakatiwala sa atin ng Diyos.
ano. Yeah. Una, right? Family, our family, right? Yung ating pamilya po. After you got saved, you have to evangelize your family. Pagkatapos mong maligtas, kailangan mong evangelize ang iyong pamilya. That is the first mountain that we have to overcome. Yan po yung unang lupaing maburol na kailangan nating masakop. You are in the school. Your school is the mountain that you have to overcome. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, yung eskwelahan mo ang lupaing maburol na kailangan mong masakop. You have to evangelize your classmate. Right? Kailangan mong evangelize ang iyong mga kaklase. If you are in workplace, your workplace is the mountain that you have to overcome. Kung ikaw ay nasa lugar ng pinagtatrabuhan mo, yan ang iyong lupaing kailangang masakop. You have to evangelize your workmate. Kailangan mong evangelize ang iyong mga katrabaho. You have, after salvation, you have also your hometown, right? Pagkatapos mong maligtas, meron ka din pong iyong probinsya, sariling bayan. Even though you live here, you have your hometown, right? Kahit na ikaw po ay nakatira dito ngayon, meron ka pong probinsya. In there, your family, your relative, sa iyong kapamilya, iyong kamag-anak. Your hometown is also the mountain that you have to overcome, right? Ang iyong probinsya, yan din po yung lupaing maburol na kailangan mong masakop. You have to evangelize the people in your hometown. Kailangan mong evangelize yung mga tao sa iyong probinsya. And the Philippines, right? Our mountain. At ang buong Pilipinas po, di ba, ang ating lupaing maburol. We have to evangelize all the people in the Philippines. Kailangan nating ma-evangelize ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas. That is the mountain that God committed to us. Yan po ang lupaing maburol na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Gayunpaman, maraming mga paghihirap at mga hadrang sa pagsakop sa ating lupaing maburol. Maraming paghihirap. May maraming paghihirap at maraming mga hadrang. Ang lupaing maburol ay nagdudulot ng mas malaking kahirapan kaysa sa mga patang na lugar. Tama ba? Si Caleb, ang dahilan kung bakit humiling siya ng lupaing maburol na mahirap panirahan at mahirap sakupin ay hindi dahil sa kanyang sariling kasakiman, kundi dahil sa pananabik niya sa katuparan ng pangako ng Diyos. Matuto tayo sa pananampalataya ni Caleb at maghanda para sa Grand Bible Seminar na ito. Okay? From tomorrow, we have the last Grand Bible Seminar of this year. Magmula bukas po, magkakaroon tayo ng huling Grand Bible Seminar para sa taong ito. Let's learn the lesson through the faith of Caleb. Kaya matuto tayo ng pananampalataya mula kay Caleb. Mayroong dalawang sitwasyon sa harap natin. Ang nakikita ang situation sa harap natin ay maaaring lumikha ng mga damdamin ng takot. Ano ang dalawang situation sa harap natin? We learn, right? Una, ang mga anak ni anak na nasa harap natin. May, right? Ang mga anak ni anak. Ang mga anak ni anak ay maaaring maging isang taong kinatatakutan natin, right? Ang 10 lalaki na nag-espiya sa lupain ng Kanaan, maliban kay Joshua at Caleb,
ay natakot nang makita nila ang mga anak ni anak. Okay, buksan mo ang Biblia, Numbers 13. Numbers 13. Mga bilang po, bilang, chapter 13. Number 13. Verse 31. Number 13, verse 31 hanggang 33. Numbers chapter 13, verse 31 hanggang 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo makakakyat laban sa mga taong iyon, sapagkat sila'y malalakas kaysa atin. Kaya't sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang siniyasat sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang lihim na siyasatin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon, at lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. At nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong, at gayon din kami sa kanilang paningin. Anong sabihin ang 10 lalaki na nag-SPR sa lupain ng Kanaan? Verse 31, right? Hindi tayo makakaakyat laban sa mga taong iyon sapagkat sila'y malalakas kaysa atin. 33, nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak. Ang mga anak ni anak. Sino ang mga anak ni anak? They were giant, right? Giant. Sila po yung mga higante. Like the Goliath. Tulad po ni Goliath. Their height reaches almost 3 meters. Yung kanilang taas po tangkad umaabot ng 3 metro. Giant. Nephilim. Mga Nephilim, ang mga anak ni anak. That's why 10 spies, they feared the anak. Descendant of the anak. Kaya yung kanilang lipi po natatakot doon sa mga ina po, yung mga lahi po ni anak. We can also have our own descendant of anak. Maaring magkaroon din po tayo ng mga ina po ni anak. You can fear your parents. Maaring matakot ka sa iyong mga magulang. When you get to salvation, you can have the heart to evangelize your parents, right? Marahil nung magkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka ng puso na evangelize ang iyong mga magulang. But you can fear your parents. Pero natatakot ka sa iyong magulang. Then your parents is your descendant of anak. Kung gayon ang iyong mga magulang, yan yung mga lahi ni anak. In your workplace, you fear your boss, right? Sa iyong trabaho, di ba, natatakot ka sa iyong boss? That's why you don't have a heart to evangelize him. Kaya wala kayong puso na evangelize siya. Then your boss is your descendant of anak, right? Kung gayon ang iyong boss, yan po yung mga anak ni anak. Maring pakiramdam mo ay mali ka at ang ibang tao ay maring mukhang malaki. Tama? That's why you don't preach the gospel. Kaya hindi mo pinapangaral ang ebanghelyo. So we can have our own descendant of anak. Kaya maring magkaroon tayo ng sarili nating anak na anak. Pangalawa, may isang malakas na bayan ang nasa harapan namin. Isang malakas na bayan, right? Numbers chapter 13.
Numbers chapter 13, verse 28. Okay, 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gayunman, ang mga tao na tumitira sa lupaing iyon ay malalakas, at ang mga bayan ay may pader at napakalaki. At saka aming nakita roon ang mga anak ni anak. Yeah. Ang mga bayan ay may pader at napakalalaki. Right? Yeah. May pader at napakalalaki. That's why they said, we cannot overcome. We cannot overcome. Kaya sinasabi nila, hindi natin sila masasakop. Kung titingnan lang natin ang situation, walang makapag-evangelize. Right? Yeah. We can have many reason, right? Maaring magkaroon tayo ng maraming kadahilanan. Many excuse, right? Maraming mga dahilan po. Sa linggong ito, masyado akong abala para mag-evangelize. Ang taong gusto kong ma-evangelize ay masyadong abala para mag-evangelize sa kanila. Ang taong gusto kong ma-evangelize ay nakatira sa napakalayo para magbahagi ng ebanghelyo. Right? We can have many reasons why we cannot evangelize, right? Kaya nagkakaroon po tayo ng maraming kadahilanan para hindi tayo makapag-evangelize. If we just look at the situation, we cannot evangelize anybody. Kung titingnan lamang natin yung sitwasyon, hindi tayo makakapag-evangelize ng sinuman. Yeah, that is our own city that is fortified and very large. Yan po yung ating sariling mga bayan na may pader at napakalaki. Yeah. Sinasabi nila, hindi natin kayang lupigin ang lupaing maburol gamit ang mga paghihirap na naghihintay sa atin bilang dahilan. Yeah, so, right, we can have two things hinder our evangelism, right? Maring magkaroon tayo ng dalawang bagay sa ating evangelism. Descendant of Anak. Mga anak ni anak. The city that is fortified where. Ang mga bayan na may pader at napakalaki. We have to overcome. Then we can evangelize. Right? Kailangan po natin itong masakop. Kung gayon, ma-evangelize natin. Paano masakop ang lupaing maburol? Paano? Ang pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ano pa man sa pagsakop sa lupaing maburol. Kailangan natin ang pananampalataya. Ito ay pinakamahalagang bagay. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga may pananampalataya at ng mga hindi. Ulam nina Josue at Caleb, ang kanilang ularay naiba sa ulan ng iba pang 10 espiya. Right? Magkaiba. Number chapter 14, buksan mo ang Biblia. Number chapter 14. Mga bilang, chapter 14. 14 verse 6. 14 verse 6. 6 hanggang 9. 6 hanggang 9. 6 hanggang 9 po. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh na mga kasama ng mga nagsisiyasat ng lihim sa lupain ay pinunit ang kanilang mga damit at sinabi nila sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, ang lupain na aming pinuntahan upang lihim na siyasatin ay isang napakagandang lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon ay dadalhin nga tayo sa lupain iyon at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong maghimasik laban sa Panginoon ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon, sapagat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Right,
long time ago, right? It happened. Matagal na panahon po nangyari po ito. Moses sent 12 spies to check the land of Canaan. Si Moises po ay nagpadala ng 12 espiya upang siyasatin po yung lupain ng Kanaan. Then after they checked the land, they reported. Pagkatapos nilang masiyasat yung lupain, sila po yung nag-report. But 10 spies, the report of 10 spies, and then Joshua, and Caleb report was different. Ngunit, yung ulat po ng 10 espiya at nung ulat po ni Josue at Caleb po ay magkaiba. Their report verse 8, right? Kung kalulugtan tayo ng Panginoon ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin. Verse 9 also, huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon ni natakot sa mga tao ng lupaing iyon sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. 10 spies reported, right? There is a descendant of Anak. Yung ulat po ng 10 espiya, meron dong mga anak ni Anak. They are very great. Sila yung mga higante. We are just like a grasshopper. Tayo ay tulad lamang ng mga tipaklong. That's why we can overcome them. Kaya nga hindi natin sila matatalo. But what's the report of Joshua and Caleb? Ngunit, ano po ba yung naging ulat ni Josue at Caleb? Verse 9 says, right? Sila'y para lamang tinapay sa atin. Tinapay sa atin. Tinapay. Anong ibig sabihin? Tinapay. You eat the bread, for example, the pandesal, Bayram Madali. Bayram Madali, tinapay, you eat the tinapay. Pandesal, hot pandesal in the morning. Madali, right? Yeah, their report. Sila'y para lamang tinapay sa atin. What it means, we can overcome them. Magagawa natin silang madaig. Ang Panginoon ay kasama natin. They had the faith, right? Meron silang pananampalataya, di ba po? Huwag kayong matakot sa kanila. Don't fear the descendant of Anak. Huwag kayong matakot sa mga anak ni Anak. Don't fear your parents. Huwag kayong matakot sa inyong mga magulang. Don't fear your boss. Huwag kayong matakot sa inyong mga boss. Because God is with us, right? Dahil ang Diyos ay kasama natin. Tama po ba? Tinapay. Sila po'y tinapay. Ibang halimbawa, si Josue na may pananampalataya at mga anak ni Jose na walang pananampalataya. Joshua chapter 17. Buksan mo ang Biblia, Joshua chapter 17. Joshua 17 verse 16. Joshua 17 verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi naman ng mga anak ni Jose, ang lupaing maburol ay hindi sapat para sa amin, at ang lahat ng mga Kananeo na naninirahan sa lupain ng Libis, ang mga naninirahan sa Bethshan at sa mga nayon niyon, gayon din ang mga nasa Libis ng Jezreel, ay may mga karwahing bakal. Sinabi naman ng mga anak ni Jose. Anong sinabi nila? Ang lahat ng mga Kananeo na naninirahan sa lupain ng Libis ay may mga karwaheng bakal. May mga karwaheng bakal, right? In this time, right?
Israel didn't have a chariot of iron. Sa panahong ito po, yung Israel po, wala po silang mga karwahing bakal. In this time, the chariot of iron was a very advanced arm for the battle. Sa panahong ito po, yung karwahing bakal po, ito yung pinaka-advance na panlaban pandigma. That's why sinabi ng mga anak ni Jose, we cannot overcome them. Kaya nga sinabi ng mga anak ni Jose, hindi natin sila madadaig. Right? It became very good excuse, right? Yan po ay naging parang magandang dahilan, di ba po? But Joshua was different, right? Pero kakaiba po si Josue. They look at the same situation, right? Nakita nila yung parehas na sitwasyon. But their faith was different, right? Pero yung kanilang pananampalataya magkaiba. Anong sabihin Joshua? 17, same chapter. Chapter 17, verse 17 and 18. 17 and 18. Verse 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Josue sa sambahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manases, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang bahagi lamang, kundi ang lupaing maburol ay magiging iyo. Bagaman isang gubat, ito ay maawahan ninyo at maangkin hanggang sa kanyang pinakadulong hangganan. Mapapalayas mo ang mga Kananeo, bagaman sila'y may mga karwaing bakal at bagaman sila'y malalakas. Sinabi ni Joshua, ikaw ay malaking bayan. Verse 17, right? Ang may dakilang kapangyarihan, hindi marapat sa iyo ang isang bahagi lamang. You can overcome more land. Magagawa mo masakop ang higit na mas malaking bayan. Verse 18, kundi ang lupaing maburol ay magiging iyo. Mapapalabas mo ang mga Kananeo, bagaman sila'y may mga karwaheng bakal, at bagaman sila malalakas. Don't fear them. Huwag matakot. Even though they have a chariot of iron, it's no problem. Kahit na meron silang mga karwahing bakal, walang problema. If they are very strong, it's no problem. Kahit na napakalakas nila, wala din pong problema. If we have the faith, God is with us, we can overcome. Kung meron tayong pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin, magagawa natin silang masakop. Subalit ang isang taong walang pananampalataya ay gumagawa ng maraming dahilan. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin. Buksan mo ang Biblia, Number chapter 14. Bilang chapter 14. Numbers chapter 14, verse 9. 14 verse 9. Also, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon, sapagat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kanilang kalinga ay inalis sa kanila, at ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Right? Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao ng lupaing iyon, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang Panginoon ay kasama natin. Kasama natin. We need this faith. Kailangan po natin ng ganitong pananampalataya. Ilang beses naranasan ni Caleb ang presensya ng Diyos sa kanyang 45 taong paglalakbay sa ilang sa tingman para sakupin ang lupain ng Canaan. Caleb, right? He really experienced many times. God was with him. Si Caleb po talagang naranasan niya ng maraming beses na ang Diyos ay naging kasama niya. We know where the story of the fighting between David and Goliath. Nalalaman natin yung digmaan sa pagitan po ni David at Goliath.
Goliath was also giant. Higante rin po si Goliath. Yeah, he was also descendant of Anak, Siya right? rin po ay mga anak ni Anak. Yeah, his height reaches almost 3 meter. Yung kanyang tangkad po, taas ay umabot ng 3 So metro. all Israel army feared him. Kaya ang lahat ng hukbo ng mga Israel po ay natatakot sa kanya. Nobody dare fight with Goliath. Walang sino man yung naglakas loob na lumaban kay Goliath. But David was different, right? Ngunit kakaiba po si David. At that time, David, he was a very young person. Sa panahon ngayon, si David po ay napakabata. It's supposed that he was just 17 years old. Ipinagpalagay po na yung kanyang edad ay 17 taong gulang. But he didn't fear Goliath, right? Pero hindi po siya natakot kay Goliath Because he had a faith, dahil meron po siyang pananampalataya. right? Yeah. Unang Samuel chapter 17. Buksan mo ang Biblia. Unang Samuel chapter 17. Verse 45. Okay, 17 verse 45. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pelisteo, "Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon na mahukbo, ang Diyos na mahukbo ng Israel na iyong hinahamon." Sinabi ni David, lumalapit ka sa akin na may tapak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Yeah. He had the faith, right? God is with him. Meron po siyang pananampalataya, di ba po, na ang Diyos ay kasama niya. By his own power, of course, he cannot overcome Goliath. Siyempre po, sa magitan ng kanyang sariling lakas, hindi niya matatalo si But Goliath. he can easily overcome Goliath by God's power, right? Pero madali niya pong madadaig si Goliath sa magitan ng lakas ng Diyos. So, you cannot evangelize anybody by your own power. Hindi niyo po magagawang ma-evangelize ang sinuman sa magitan ng inyong sariling kalakasan. But we have a God who is with us. Ngunit meron tayong Diyos na kasama natin. Yeah. Don't fear anybody. Huwag kayong matakot sa kanino paman. Don't look at the current situation. Huwag niyong tingnan po yung kalagayan na meron ka ngayon. Whatever situation, we can overcome by God's power. Ano man yung sitwasyon, magagawa mo itong mapagtagumpayan sa kapangyarihan ng Diyos. Whoever they are very stubborn, we can evangelize them. Kahit sino man po yung napakatigas po, magagawa natin silang ma-evangelize. Because God is with us. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Magkakaroon tayo ng lakas ng loob kapag alam natin kasama natin ang Diyos. Right? Magkakaroon tayo ng lakas ng loob. Joshua, buksan mo ang Biblia. Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo, saan ka man pumaroon. Ikaw ay magpakalakas at makakatapang na mabuti. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Right? Nang si Joshua ay naging pinuno ng Israel, natakot siya sa mga Israelita at sa kanyang kaaway. Noong panahong iyon, pinalakas siya ng Diyos sa pagsasabing kasama niya ang Diyos. Kapag alam natin kasama natin ang Diyos,
maaari tayong maging matatag at magkaroon ng lakas ng loob. Whatever situation we meet, we don't fear the situation. Sa anumang sitwasyon tayo marap, huwag po nating katakutan yung sitwasyon. Awit 23, buksan mo ang Biblia. Awit 23, 23 verse 4. 23 verse 4. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, sometimes we can meet the situation, it's a really dangerous situation. Minsan, maaaring humarap tayo sa kalagayan na napakamapanganib. But we don't fear, right? Pero hindi po tayo matatakot. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Right? Whatever situation we are, God is with us and keep us. Nasa anumang sitwasyon tayo naroroon, ang Diyos ay kasama natin at yung mag-iingat sa atin. Nang ako ang Diyos na makakasama natin, siya ng maraming beses sa Biblia. So we need to remind, always, God is with us. Kaya kailangan natin palaging alalahanin, tandaan na ang Diyos ay kasama natin. Jesus himself also said, right? Matthew 28. Matthew 28, verse 20. Matthew 28, verse 20. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Mahalagang bagay ay palagi, right? Palagi. At hanggang sa katapusan ng panahon. God has been with us until now, right? Ang Diyos po ay naging kasama natin hanggang ngayon. Tama po ba? We can believe He will be with us until the end, right? Kaya maaari tayong maniwala na siya ay magiging kasama natin hanggang sa wakas. Buksan mo ang Biblia, Isaiah 41. Isaiah 41. Verse 10. verse 10 also. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. God gave the promise many times, right? Ang Diyos ay nagbigay ng maraming pangako na maraming beses. Long time ago, you heard about the Lut. Matagal ng panahon po, narinig niyo po yung Martin Luther. patungkol kay Martin Luther. He accomplished Protestant Reformation. Na isa katuparan niya po yung Protestant Reformation. He against the Catholic. Siya ay naging laban sa Katoliko. At the time, Catholic had a great power. Sa panahong iyon, matindi po yung kapangyarihan ng Katoliko. But he tried to do Protestant Reformation. Pero sinubukan niya pong Protestant Reformation. He pointed out the wrong thing of a Catholic.
kanyang binigyang diin yung maling bagay ng Katoliko. That's why Catholic greatly persecuted him. Kaya talagang inusig siya ng Katoliko. Yeah. That's why he was very discouraged. Kaya siya po ay lubos na napanghinaan. But one day when he returned to his house, his wife wore the funeral clothes. Pero nung pag-uwi niya sa bahay po, yung kanyang asawang babae po ay nagsuot ng damit na para sa patay. Funeral clothes, meron funeral Kapag may clothes, mga right? libing po yung sinusuot po. That's why the Ruth asked to the wife, Kaya tinanong ni Luther yung kanyang asawa, "What happened? Who died?" anong nangyari? Sinong namatay? The wife said, Sinabi ng asawang babae, "It looks God Himself died." mukhang ang Diyos mismo ang namatay. God died. Namatay ang Diyos. What do you say? How God can die? Kasi sinabi niya, ano sinasabi mo? Paano mamamatay ang Diyos? I think God died when I look at you. Sa tingin ko, namatay ang Diyos habang tinitingnan kita. If God is alive, why you are so much discouraged? Kung talagang buhay ang Diyos, bakit ka lubos na pinanghihinaan, nadidismaya? If God is with you, why you are so discouraged? Kung talagang kasama mo ang Diyos, bakit ka napanghihinaan? Yeah. At that time, he reminded, At sa panahong iyon, naalala niya po, right, it's right. oo, tama. God is alive. Ang Diyos ay buhay. Yeah, God is with me. Ang Diyos ay kasama ko. I don't need to fear Catholic. Hindi ko kailangang matakot sa Katoliko. Even though they are very strong. Kahit na sila ay napakalakas. That's why he could accomplish Protestant Reformation, right? Kaya naisagawa niya po yung pagbabago ng Protestant. Yeah. If we have the faith, God is with us, we don't fear anything. Kaya kung meron tayong pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo matatakot sa ano pa. When we evangelize, we need this faith, God is with us. Kaya kapag nag-evangelize tayo, kailangan natin ng ganitong pananampalataya, ang Diyos ay kasama natin. At dapat tayong magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Talagang naranasan ni Caleb ang katuparan ng pangako ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Joshua chapter 14. Joshua chapter 14. Joshua chapter 14 verse 10. Joshua chapter 14 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon mula ng panahong sabihin ng Panginoon ang salitang ito kay Moises, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. Sa araw na ito, ako'y 85 taong gulang na. Kaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon. Nitong 45 taon mula ng panahon sabihin ng Panginoon ang salitang ito kay Moises. It's already 45 years since he heard the promise of God. Halos 45 taon na po yung nakalipas nung mapakinggan niya po yung pangako ng Diyos. We need to understand how it become 45 years. Kailangan nating maintindihan paano po umabot ng 45 years. Israel entered the wilderness, right? Yung Israel po, pumasok sila sa ilang. After they entered the wilderness, after 2 years, Moses sent a spy to check the Canaan. Pagkatapos nilang makapasok sa ilang, after ng 2 taon,
nagpadala si Moises ng espiya sa Kanaan. Yeah, but as we learn, right, only Joshua and Caleb reported according to God's will, right? Gayunpaman, ayon sa ating nalalaman na si Josue at Caleb lamang po yung nag-ulat ayon sa kalooban ng Diyos. And Israel spent the life in the wilderness, total 40 years, right? Pagkatapos sa mga Israelita ay nabuhay sa ilang po sa loob ng 40 taon. Right? And then finally they could enter the land of Canaan. At pagkatapos nito, nagawa nilang makapasok sa lupain ng Kanaan. And they tried to overcome the land of Canaan, right? Pagkatapos sinubukan nilang sakupin yung mga lupain sa Kanaan. Yeah. It already passed 7 years At lumipas na po yung 7 taon since they entered the Canaan. mula nung makapasok sila sa Kanaan. Then this time, Caleb said, Pagkatapos sa panahong ito, sinabi ni Caleb, "Give me this mountain. ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. Give me this mountain." Ibigay mo sa akin yung lupaing maburol. You can calculate, right? Nakakakalkula na po. 40 years plus 7, 47, right? Minus 2, 45. Naintindihan niyo po? Mahirap? Now Caleb here, right? Ngayon po nandito si Caleb. But God gave the promise here. Pero ang Diyos ay nagbigay ng pangako dito po. 45 years, right? Huh? I explain easily. Pinaliwanag ko pang mas madali po, di ba? 45 years, right? Tama po ba? 45 years? Okay, you go home, you study again. madali, right? Anyway, yeah, God gave the promise this time. Gayunman sa panahong ito, nagbigay ang Diyos ng pangako. Only Joshua and Caleb will enter the Canaan. Ngunit tanging si Josue at Caleb lamang ang nakapasok sa Kanaan. Except Joshua and Caleb, all the other will die in the wilderness. Maliban kay Josue at Caleb, karamihan sa mga kalalakihan po ay namatay sa ilang. Over 20 years, over 20 years old, will die in the wilderness. Kaya yung edad po na pataas, paabot ng 20 years old po ay namatay sa ilang. Except Joshua and Caleb. Maliban kay Josue at Caleb. Naintindihan niyo po? That's why when Israel escaped from Egypt, around 600 other entered to the wilderness. Kaya po, pagkatapos nilang makalis sa lupain ng Ehipto, 600,000 po yung pumasok na kalalakihan po sa ilang. Over 20 years. Na mahigit, ang edad po ay 20 years pataas. 600,000. 600,000. But only 2%, Joshua and Caleb, entered the Canaan. Ngunit, 2 tao lamang, si Joshua at Caleb, yung nakapasok sa lupain ng Kanaan. Minus 2. Minus 2, right? 580, 99, 9, 9, 8. Only, they passed away here, right? Sila po yung nakapasok dito. Tumawid sila dito. Naintindihan? We can imagine what happened. Kaya maring maisip po natin kung ano yung mga nangyari. Yeah, 40 years, almost 600,000 people died. Sa 40 years. Sa loob ng 40 years, 600,000 mga tao po yung namatay. We divide. Kaya i-divide po natin. Every day, how many people die every day? Kada araw po, ilang tao ang namamatay. You calculate. Kaya i-calculate nyo po. 600,000 divide 40 years, 365 day, right? It means every day around 40
40 people died. Ibig sabihin po, araw-araw meron pong namamatay na 40 tao. Sometimes we experience the funeral, right? Minsan naranasan natin yung mga lamay po, di ba? In the wilderness, every day 40 people die. Pero sa ilang po, araw-araw, 40 mga tao po Even young namamatay. people die. Kahit mga kabataan namamatay. Caleb saw what happened, right? At nakita ni Caleb po kung ano ang nangyari. But Caleb, Joshua didn't die, Ngunit si Josue at Caleb po ay hindi namatay. right? He experienced God's promise is accomplished. Naranasan niya po na naisakatuparan ang pangako ng Diyos. Yeah, it's really amazing. Kaya nakakamangha po talaga ito. When Israel entered the Canaan, Caleb was the oldest one. Kaya nung pumasok ang mga Israelita sa Kanaan, si Caleb po yung pinakamatanda. All the people passed away in the wilderness. Lahat ng mga tao namatay po sa ilang. But Caleb, even though he was the oldest, he was still alive, right? Ngunit si Caleb, kahit na siya yung pinakamatanda, buhay pa rin po siya. Because it's the promise of God. Dahil yan po yung pangako ng Diyos. Yeah. May isang salita ng pangako na ibinigay ng Diyos. Yeah. 45 taon na ang nakaraan. Yeah. Number chapter 14. Bilang po, chapter 14. Chapter 14. Verse 22. 14 verse 22 hanggang 24. Mula verse 22 hanggang 24. 22 hanggang 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Wala sa mga taong iyon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang, ngunit tinukso pa rin ako nitong makasampung ulit at hindi dininig ang aking tinig. Ang makakakita sa lupain na aking ipinangako sa kanilang mga ninuno at walang sinuman sa kanila na humamak sa akin ang makakakita nito. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin, ay dadalhin ko sa lupain ng kanyang pinaroonan at aariin ang kanyang mga binhi. Yeah, verse 30 also, verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay. Ay hindi papasok sa lupaing aking ipinangako na patitirahan ko sa inyo, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Josue na anak ni Nun. Yeah. So this promise was given this time. Kaya ang pangakong ito ay naibigay po sa panahong ito. It was fulfilled, right? At ito po ay naisakatuparan. Because Joshua and Caleb only they were alive. Dahil tanging si Josue at Caleb lamang ang buhay. Yeah. Kumbinsido siya na ang Diyos ang laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Yeah. Caleb, right? He had this faith. Kaya si Caleb po ay merong ganitong pananampalataya. God always keep His promise. Na palaging tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. He really experienced through his life, right? At talagang naranasan niya ito sa magitan ng kanyang buhay. Kailangan malaman na ang Panginoon ay tapat. Panginoon ay tapat. Buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Chapter 2 verse 13 also. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Yeah. Kung tayo'y hindi tapat, right? Nobody can say, I am faithful. Walang sino man yung makapagsasabi, ako'y tapat. Right? Even though we have a promise, we don't frequently keep the promise. Kahit na talagang tayo ay nangangako, pero madalas nating hindi po naisasakatuparan yung ating pangako. We don't keep, right? Hindi natin natutupad. Siya ay nananatiling tapat. Yeah. God always keeps His promise. Palagi pong tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Yeah. Buksan mo ang Biblia, number 23. Bilang po, chapter 23.
Numbers 23, verse 19. 23 verse 19. 23 verse 19. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay hindi tao na sinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Yeah. Ang Diyos ay hindi tao. Yeah. Ang Diyos ay hindi tao. Yeah. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Yeah, no. Yeah. He always keep His word, right? Palagi niya pong tinutupad yung kanyang pangako salita. God does not tell a lie. Ang Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Right? Yeah. Hebrew, buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 6. Hebrew chapter 6, 17 and 18. 17 and 18. 17 and 18. Hebrew chapter 6. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din naman, sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkakaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Yeah. Na dito'y hindi maaaring magsinungalingan ang Diyos, right? Because God is faithful. Dahil ang Diyos ay tapat. He always keep His promise. Palagi niyang tinutupad ang kanyang pangako. Yeah. Dapat tayong maniwala sa pangako ng kaligtasan ng pamilya at mag-evangelize hanggang sa wakas ng hindi sumusuko. You have a desire to evangelize your family, right? Di ba po, meron kang pagnanais na ma-evangelize ang iyong pamilya. Hold on the promise of God. Panghawakan mo po yung pangako ng Diyos. Yeah. Acts chapter 16. Gawa, chapter 16. Acts chapter 16, verse 31. Verse 31. Verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yeah. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Right? God gave the promise for the family evangelism. Kaya nagbigay ang Diyos ng pangako para sa family evangelism. Panghawakan natin ang mga salitang ito at subukang muli ang family evangelism. Yeah. This time, right? You try again. Kaya sa pagkakataong ito, subukan niyo pong muli. Yeah, you try to evangelize your family again. Subukan mong evangelize muli ang iyong pamilya. Don't give up, don't give up. Huwag kang sumuko. Open your mouth. Buksan mo ang iyong bibig. Caleb, talagang nakuha ni Caleb ang lupaing mabulol sa pamamagitan ng pagtaik sa kaaway. Yeah. Sa wakas ay natanggap niya ang pangako ng Diyos. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Joshua chapter 14. Joshua chapter 14. 13 and 14. Joshua chapter 14, verse 13 and 14. So, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At binasbasan siya ni Josue at kanyang ibinigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Jephunneh bilang pamana niya. Kaya't ang Hebron ay naging pamana ni Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizzeo hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya ang Hebron ay naging pamana ni Caleb, right?
the promise of God was accomplished. Kaya ang pangako ng Diyos ay nais sa katuparan. Yeah. Ang mga naniniwala sa katuparan ng mga pangako ng Diyos ay hindi tumitingin lamang sa mga pangyayari. Yeah. Siya ay nabubuhay ng may pagtuon sa mga pangako ng Diyos. Okay? So, don't focus on your situation. Kaya huwag kayong magtuon sa inyong kalagayan. Focus on the promise of God. Pagtuunan ninyo yung pangako ng Diyos. Yeah. At upang masakop ang isang lupaing maburol, dapat kang tumitingin sa itaas, hindi sa ibaba. Right? Yeah. Philippians chapter 3. Philippians, buksan mo ang Biblia. Philippians chapter 3. Pilipos po, chapter 3, Verse 13 and 14. verse 13 hanggang 14. 13 and 14. Philippians chapter 3. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. What happened before, don't focus on it. Ano man yung nangyayari sa mga nakaraan, huwag niyong pagtuunan ng pansin yun. Before you fail in evangelism, Kung dati nabigo ka sa evangelism, forget. kalimutan ito. Forget. Don't focus on what happened before. Huwag niyong pagtuunan ng pansin kung ano yung nangyari noon. The important thing is the things which are ahead. Ang mahalagang bagay ay yung mga bagay na hinaharap. Tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Mas mahalaga. Tama? Yeah. Verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa mitin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yeah. We have the goal. Kaya meron po tayong mithiin. This week we have the goal, right? Sa linggong ito, meron po tayong mithiin. Yeah. We have the goal in this Bible seminar. Meron tayong mithiin para sa Bible seminar na ito. We just want to save the lost soul, right? Ang nais lang natin ay magligtas ng ligaw na kaluluwa. Let's focus on the lost soul. Pagtuunan natin ang pansin ng ligaw na kaluluwa. Yeah, that's our goal, right? Yan po yung ating mithiin. Don't look at situation, just look at the lost soul. Huwag ninyong pagtuunan po yung sitwasyon, kundi tingnan ninyo ang ligaw na kaluluwa. At ang pagsakop sa isang lupaing maburol ay nangangailangan ng pasensya. Hebrew chapter 10, buksan mo ang Biblia. Hebrew chapter 10, 36. Chapter 10, 36. Chapter 10, 36. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Yeah, kailangan ninyo ng pagtitis. Yeah, upang kapag inyong nagagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Yeah, we learn, right? God gave the promise. Natutunan po natin, ang Diyos ang nagbigay ng pangako. God keep His promise, right? Na tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako. Yeah, Tama po ba? It's true. Opo, totoo po ito. But we cannot get the promise of God immediately. Pero hindi po natin agad na makukuha yung pangako ng Diyos. Sometimes it takes time. Minsan umabot ito ng panahon. Sometimes it takes long time. Minsan umabot ito ng mahabang That's panahon. why our side we need the endurance. Kaya sa ating panig, kailangan natin ng pagtitiis. Endurance means don't give up. Ibig sabihin ng pagtitiis, huwag sumuko. In the evangelism, don't give up. Don't give up. Sa evangelism, huwag sumuko. Yeah, we need the endurance. Kailangan natin ng pagtitiis. But we have to hold on the promise of God.
Pero kailangan nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Someday when God's time come, God will accomplish. Na balang araw kapag dumating yung kapanahunan ng Diyos, tutuparin niya ito. At upang masakobang lupaing maburol, dapat tayong magtulungan sa bawat isa. Yeah. We cannot save the lost soul if we are alone. Hindi natin magagawang magligtas ng ligaw na kaluluwa kapag mag-isa tayo. Yeah, we have to help together. Kailangan nating magtulungan sa isa't isa. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 1, Pilipos chapter 1, verse 27. Chapter 1:27, basahin po natin ng sabay-sabay. ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo makita, o wala man sa harap ninyo at babalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipin na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Yeah. So, this way, right? Yeah, we need to help her together. Kaya sa linggong ito, kailangan nating magtulungan. You can have other heart. Oh, this time I cannot bring anybody. Maring magkaroon ka ng puso. Sa pagkakataong ito, hindi ako makapagdadala ng kaninong That's sinuman. why it will be okay even though I absent. Kaya ayos lang kahit na hindi ako dumalo. Maybe to other brothers and sisters, they will evangelize. Marahil yung ibang brother and sisters, sila na lang yung mag-evangelize. Tama o hindi? Tama po ba o hindi? Yeah, hindi. Right? Yeah. You can help together. Magtulungan tayo sa isa't isa. No? You keep your position, it's helping the gospel. Yung manatili ka sa posisyon mo, Right. yan yung pagtulong po sa evangelism, di ba po? You keep your position, you can pray for the lost soul, right? Matili ka sa posisyon mo, manalangin ka sa mga ligaw na kaluluwa. And then in the Bible seminar, right? You can help in this way also. Sa Bible seminar, pwede ka rin po makatulong sa ganitong paraan. During Bible seminar, sometimes I give the question, right? Di ba po, tuwing Bible seminar, nagtatanong po ako. But usually the newcomer, right? They are very shy, right? Pero kadalasan yung mga baguhan po, nahihiya sila. That's why even though I give a question, they don't say anything. Kaya kahit na nagbibigay ako ng tanong, hindi sila sumasagot. Maya. Nahihiya po. Then I feel very difficult. Pagkatapos, ako po yung nahihirapan. Even though I ask, nobody answer. Na kahit na magtanong po ako, wala talagang sumasagot. And then I fear, I preach the word in front of the world. Pagkatapos, nakakaramdam ako na parang nagsasalita ako nangangaral ako ng salita sa harap ng pader. Then it makes me very depressed. Kung gayon ako po ay talagang nadidepress. It happened. Nangyayari po iyon. Usually our brethren also looks same, shy. Kadalasan po, yung mga kapatiran natin, ganun din po. Then you know the answer, right? Kung gayon, alam niyo na po yung sagot. Tama Because po ba? usually I ask very simple, easy question. Dahil nagtatanong naman ako ng napakadaling tanong. Then you can give answer. Kung gayon, pwede kang sumagot. Then they look at they follow, right? Kung gayon, sila po'y susunod. But our brothers and sisters, nobody answer. Pero sa mga kapatiran natin, walang sumasagot. How newcomer give answer? Paano rin po sasagot yung mga newcomer? Tama Our po ba? brothers and sisters need to give answer. Yung mga brothers and sisters natin, magbigay din po kayo ng sagot. You can help the Bible seminar. Magagawa ninyong matulungan po yung Bible seminar. So don't be shy. Huwag po kayong mahiya. Even it's okay even though you have a long answer. Okay lang din kahit na mali yung sagot But ninyo. usually very simple question, right? Pero kadalasan po, madali na naman yung tanong. You have to help the gospel together. Kailangan nating sama-samang tulungan ng Ebanghelyo.
at upang masakupang bundok, dapat nating palawakin ang ating teritoryo ng paunti-unti. Ang pamilya ay hindi lamang ang mga lupaing maburol na kailangan nating sakupin. Ang rehiyon ng Cavite na ating tinitirohan ay isaling lupaing maburol na dapat nating sakupin. Right? Don't be satisfied. We evangelize just our family. Huwag kayong makontento na i-evangelize na natin yung ating pamilya. We have to evangelize whole Cavite province, right? Kailangan natin i-evangelize ang buong probinsya ng Cavite. In Cavite province, we just have 5 churches, right? Sa probinsya ng Cavite, meron lamang tayong 5 church. But how many cities in the Cavite province? Pero gaano karaming syudad po meron sa Cavite? Who can evangelize all the city in the Cavite? Sino makakapag-evangelize sa lahat ng mga city sa Cavite? We are the one who have to evangelize whole Cavite province. So, tayo po yung isa sa mga makapag-evangelize sa buong bayan ng Cavite. Especially our Cavite church is a center of the Cavite province, right? Lalong-lalo po yung Cavite Church po, ito yung pinaka-sentro ng Cavite. We have to do, right? We have to enlarge the territory. Kailangan nating palawakan yung ating nasasakupan. So, not only Cavite province, you have to evangelize whole the Philippines. Hindi lamang po yung probinsya ng Cavite, kundi ang buong Pilipinas. Enlarge territory. Palawakin ang nasasakupan. As I said, right, you have your province, right? Gaya ng nasabi ko, meron kang sarili mong bayan. Who can evangelize your province? Sino makapag-evangelize sa inyong probinsya? Who? Sino po? You are the one who have to evangelize your province, right? Ikaw ang siyang makapag-evangelize sa inyong probinsya. That's the reason why God saved you first. Yan po yung dahilan kung bakit ka unang iniligtas ng Diyos. Nalalangin si Yabes na palawakin ang kanyang teritoryo. Buksan mo ang Biblia, unang Chronicle chapter 4. Unang Chronicle chapter 4 verse 10. Unang Chronicle chapter 4 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At si Jabes ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "Ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan, na ang iyong kamay ay sumaakin. At ingatan mo ako sa kasamaan upang wag akong maghirap." At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Palawakin ang aking nasasakupan. Dapat nating ipagdasal na lumawak ang ating teritoryo. So maybe next year, maybe next time we will distribute the next year calendar. Susunod po, ibibenta na po natin yung New Year calendar. You have Philippine Life World Mission calendar, right? Meron po tayong Philippine Life World Mission calendar. There are the church name and the mission branch name. Meron po dong mga pangalan ng church at pangalan ng mission branch. But by the grace of God, our mission brand, Langka Mission Brand, the position moved to the position of a church. Ngunit sa biyaya ng Diyos, yung ating Langkaan Mission Branch po, lumipat na yung kanyang posisyon sa church, Langkaan Church. It means maybe next year, Langka Mission Branch will become complete churches. Ibig sabihin, sa susunod na taon, ay magiging ganap na church na po ang Langkaan. It's good, right? Napakaganda po nun, di ba? It was possible because of our prayer, our sacrifice. Naging posible yun dahil sa ating mga panalangin at pagsisikap, sakripisyo. Of course, we need to continue pray for Langka Mission Branch. Pero siyempre, kailangan pa nating patuloy na ipanalangin ng Langkaan Mission Branch. But after then, right, we don't have any more mission branch, right? Pero pagkatapos nun, wala na tayong mission branch. Philippine Life World Mission has a total almost 50 mission branches. Sa buong Philippine Life World Mission, meron po tayong 50 na mission branches. But
our church, walang mission branch, right? Pero yung church po natin walang mission branch. We need to have a more zeal for the evangelism. Kailangan po natin ng higit na sisikap para sa evangelism. Yeah. We need to open our mouth wide. Kailangan nating buksan ng maluwag yung ating bibig. Yeah. Kailangan nating ibuko ang ating bibig upang palakihin ang ating teritoryo. Yeah. Buksan mo ang Biblia, awit 81. Awit 81, verse 10. Awit 81, verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig. At ito'y aking pupunuin. Our side, we have to open mouth wide. Sa ating panig, kailangan nating buksan ng maluwang ang ating bibig. It means that we need to have a more cheer to save the lost soul. Ibig sabihin, kailangan pa po natin ng higit na sigasig na magligtas ng ligaw na kaluluwa. Dapat nating ibuka ang ating mga bibig sa mga nawawalang kaluluwa. Especially, let's open our mouth wide in this Bible seminar. Lalong higit, buksan natin ng maluwag ang ating mga bibig sa Bible seminar na ito. As much as we open our mouth wide, God will fill it, right? Hanggat bukas ng maluwag ang ating bibig, pupunuan po ito ng Panginoon. Let's desire to save lost soul. Magnais po tayo na magligtas ng ligaw na kaluluwa. Si Caleb ay isang lalaking may hilig sa pananampalataya. Ang kasakiman sa mundo ay dapat iwanan. Unir ang kasakiman sa pananampalataya ay kailangan. So, let's have a cheer for the lost soul. Kaya magkaroon po tayo ng sigasig para sa ligaw na kaluluwa. Kikilos ang Diyos sa harap natin kapag tayo ay naniniwala at kumilos ayon sa pangako ng Diyos. Huling salita, buksan mo ang Biblia, Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy chapter 31, verse 8. Verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo, siya'y isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan, huwag kang matatakot, ni manlupaypay. Ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo. Don't fear. Kaya huwag pong matakot. If you have a desire to save the lost soul, God will go first before you. Kaya kung mayroon kang pagnanais na magligtas ng nawawalang kaluluwa, ang Diyos yung mangunguna sa iyo. This time, you determine your heart to evangelize the lost soul. Sa pagkakataong ito, magpasya ka sa iyong puso na mag-evangelize ka ng ligaw na kaluluwa. This time, you determine your heart to evangelize your family. Sa oras na ito, nagpasya ka sa iyong puso na evangelize ang iyong pamilya. God will go first. Ang Diyos yung mauuna. God can change the stubborn heart. Kayang pabaguin ng Diyos yung matigas na puso. Okay? So don't fear. Kaya huwag mong matakot. Just open your mouth. Buksan mo lamang ang iyong bibig. God is with you. Ang Diyos ay kasama mo. Sakupin natin ang mga lupaing maburol na ipinakatiwala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng huling Grand Bible Seminar. Okay? Manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral lang salita ng Diyos. Salamat po
pagpapaunawang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. May Grand Bible Seminar mula December 4, mangyaring panggunahan ang maraming nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. Iligtas natin ang maraming nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng Bible Seminar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.